At ang ating mga panauhin ay kapwa nakaboto ngayong araw. I just want to know your experience today sa inyong pagboto. It's the second automated elections. Josh. It's my second time to use the PCOS and the sheet where we shade the ballots. And naging maayos naman ang lagay sa aming presinto, ang pila, siguro mga kalahating oras din naman akong pumila. Pero naging maayos yung pagpapadaloy ng mga BEIs sa aming mga botante. Actually, sa Nueva Ecija pa ako bumoto. Wow, talaga ang layo pa ng binyahe mo, Xiao. Yung pamilya ko ay sinend off ko sila sa Tarlac to vote. At napumila sila ng siguro mga 30 minutes to 1 hour. No? So, nakakatuwa yun dahil makikita mo na ang dami-daming gustong makilahok sa eleksyon na ito. No? Pero lumuwas ako dito sa NCR, dito ako bumoto. At nakakatuwa kasi 1 PM yun, walang pila. Walang pila. Pumunta ako doon, bumoto ako, at in 10 minutes, I was done. No? Nakakatuwa lang kasi parang ang problema yung mga ballpen yata. Kasi parang in-expect mo na bago yung ballpen, na yung na parang wala nang tinta. Wala nang tinta. Pinipilit mo yung tinta, pero napasok boto. At sabi ko nga, nung kinain yung balota ko, sabi ko, oh, God bless the Philippines. Kasi di ba, dami daw reports na may mga PCOS na hindi nagpapasok ng balota. Pero parang nakikita ko na parang kaminsan, sabi kadami daw na aberya, pero pag minsan pinapalaki nung ibang mga nagbabalita, yun yung medyo nakakainis, na hindi nila nakikita na majority ay nakaboto ng maayos. Having said that, would you say, Josh, that your 2013 voting experience was better than 2010? Matitiyak ko na mas naging maayos dun sa aming presinto kasi ngayon alam na nung tao kung paano yung gagawin. So, actually, 7 o'clock, nagsimula na akong magpunta dun sa presinto. Andun yung mga tao, hinahanap nila yung kanilang pangalan sa listahan ng voters at pag nakita nila yung presinto, pumipila na sila ng maayos at yung BEI na ma-manage na rin ng maayos yung crowd kasi nagkaroon sila kumbaga ng initial experience ng 2010 kaya ngayon medyo kabisado naman ng mga BEI sa lugar namin yung pagpapatakbo ng halalan. Bigyan mo kami ng isang historical perspective, Professor Chua. Dito sa naganap na halalan, alam po na relatively new itong konsepto ng automated election sa ating bansa. From manual counting na talagang minsan buwan bago mailabas ang resulta ng mga national posts. Well, siguro mamaya pag-usapan natin yung mas malalim na implikasyon na ito sa mahabang kasaysayan. Pero sa nakikita ko, yung mga eleksyon na nagdaan before PCOS, and basically ito yung paniniwala ko talaga, mas mahabang time na binibilang ang boto, mas malaki ang tsansang madaya. Mas maliit yung time na para bilangin yung boto, mas lumiliit yung tsansa mo na palitan yung resulta. Yun yung isang naging maganda dito sa PCOS, at sa automated elections natin. At kaya, imbis na mas ako kasi ganito yan yung mga nakikita natin na sinasabi nila na hocus-pocus, we still have to prove. We still have to prove kung totoong nangyayari ito. Kasi nung bago ang automated election, mas maliwanag na, 'di ba? Minsan mag-iiba talaga from the precinct yung resulta. Sa dagdag bawas lang mas malaki yung tsansa na mas malaki yung boto na napapalitan kaysa dun sa ngayon na ang tinatry na gawin ay yung tinatawag na vote buying. Mas vote buying yung ginagawa. Pero pag vote buying, very limited lang. Ilang pera lang ang pwede mong ipamigay. So Xiao, are you saying that itong automation ay nadagdagan nito yung integridad ng resulta ng halalan? I would like to say na in many ways, yes. At maraming ang turnout ngayon, I don't know the facts yet, pero isa lang alam ko, yung tatay ko na matagal nang hindi bumoboto, ay napaboto ngayong taon na ito, knowing that siguro na mabibilang na ng mas tama yung kanyang boto ngayon. Josh, do you believe the same? Yeah, nadagdagan ito yung credibility ng COMELEC at nagkaroon din ng mas mataas na pagtitiwala yung tao dun sa
sa resulta ng halalan. Hindi katulad noon na pag hindi ka nanalo, nadaya ka, ganyan. So, mas nagkaroon ng integridad yung proseso. So, kaya nga ngayon, ang tinatarget ng ating mga politiko na talagang handa pa rin magbuwis buhay para manalo sa kanilang kandidatura ay yung mga butante mismo. They try to influence voter behavior kasi pwede nating sabihin na sa ngayon, hindi pa na ma-master ng politician yung hocus-picus. Ikaw ay mula sa Youth Vote Philippines, kayo ay mga volunteers nationwide. Ano ang naging assessment ng inyong samahan sa naging conduct ng halalan ngayong araw? Kung mapapansin po natin dun sa initial na mga resulta na ipinapalabas natin sa telebisyon ngayon at gayon na rin yung exit polls na lumabas kaninang alas 7:30, kung mapapansin nyo yung top 8 ay mga kabataan Kaya kami sa Youth Vote, sinasabi namin na yung puwersa ng kabataan is really a force to reckon with. And if you have mastered if you have convinced the youth to vote for you, talagang lilitaw yung resulta na parang paborable sa'yo. Makita natin yung top 1 to 8 ay hindi lamang kabataan, kundi talagang sila yung nagsasabi na kami para sa kabataan kasi dahil trabaho, edukasyon, yan yung aming mga plataforma. So, gayon man na hindi natin nakikita na merong black vote ang kabataan, pero nakikita po natin sa resulta ng halalan na talaga palang may potent force ang youth pag naging convinced dito. Madagdagan ko lang ng konti yung sinasabi niya, Kasi people mistake youth vote for black voting of the youth. Hindi naman tulad yan ng iglesia vote o yung tinatawag daw na Catholic vote, When you say youth vote, hindi yan black voting. Nakikita natin na hindi lang yung pagboto ng kabataan, kundi yung ang daming volunteers sa PPCRV, sa NAMFEL, puro kabataan. Ang dami-daming nagbablog, ang dami-daming nagtutwitter, nagfe-Facebook. Ito yung mga tools ng kabataan sa election. And you see that they are tweeting and they are, nagfe-Facebook sila about the elections. May mga pictures sila na gumaganyan-ganyan sila ng kanilang mga daliri na sila ay sumama. Ito yung nagpapakita ng malaking pag-asa na in the future, when they become leaders, baka mas maging responsable yung mga leaders natin in the future. Gusto mo, sinasabi mo siya, na sana maging responsable yung leaders natin in the future. But about youth and social media, are the youth being responsible with their use of social media, Josh? Merong kasing positive and negative na use ang social media na nakikita natin ngayon. At kung minsan, malulungkot tayo dahil nagagamit na instrumento ito na magpalaganap ng maling impormasyon. Kaya doon, medyo masasabi natin doon kung sino man yon, kung ito man ay bahagi ng sektor ng kabataan na syempre naniwala sa isang kandidato kaya yung mga maling impormasyon na ikakalat niya dahil sa pagsunod niya doon sa campaign theme ng kandidatong yon. Doon natin nakita yung maling paggamit ng social media. Pero in many gagamit ng tama ang social media kasi alam natin ngayon na ito yung pangtapat natin sa mainstream media This is where information is being propagated freely. Kaya ang mahalaga nga lang dito talaga ay gamitin itong responsable. At doon papatak yung responsibilidad nung nagbabasa doon sa kanya mga binabasa. Na kapag nabasa niya sa isang tweet itong ganitong impormasyon, kailangan i-fact check niya ito, i-check niya sa ibang mga sources. So ganun yung At yung mga sinasabi na parang sila ay may mga masyadong cynical, cyberbullying daw, nangiinsulto daw. Alam niyo kung minsan nakikita natin si Jose Rizal ginamit din naman yung No Limit Tangere as a satire, Bakit hindi natin tignan itong mga sinasabi na parang akala natin kalokohan ng mga kabataan? Baka may mas malalim ito na sinasabi tungkol sa ating lipunan o sa pananaw na tama at gustong itama sa lipunan natin. Nabanggit mo na rin yung cyberbullying. Kanina ibinato ko rin yung tanong dun sa dalawa nating guest kanina. Itong naganap, I think last year, Senator Tito Soto claimed that he was being cyberbullied, and now a lot of netizens are coming to candidate's defense saying that she is being cyberbullied. What are your thoughts on this? Siguro kasi kung iintindihin natin yung word na bullying, hindi ba kapag binubully ka, kami po mga kabataan, nung naranasan namin sa eskwelahan na binubully kami sa school, yung mga mas malalaki na, katulad ni Shawnee, mas malalaki ang mga nambubully, mas makapangyarihan o mas may edad. So medyo
para lang nalito ako nung sinabi nga na cyberbully ditong ating mga senador or tumatakbo matataas na tao kasi sila ay matataas sa tao na nga at may kapangyarihan na pinanghahawakan. At hindi lang yun, kasi baka naman nire-recognize na nila ngayon na kaya sila nabubuli kasi mas makapangyarihan yung taong bayan na nagsasabi sa kanila, ito dapat yung ginagawa nyo. But do they actually care? What do you think? Do they? Di sana ay nakakita tayo ng If they cared, our society would change. Yeah. Yun yung problema. So, siguro napikon yung po yung termino. Balikan natin yung ating diskusyon tungkol dito sa history ng ating pagboto. We are a young democracy. There are a lot of things that need to be done. Pero sa tingin mo, Xiao, how far have we gone? well, just to give us a sense of kung nasa na tayo, no? Mga 1898, 1901, nagkaroon ng yung mga Amerikano nagkaroon ng local elections. 1907 was our first national election sa Philippine Assembly. So 1907, the last time we used the manual counting and the manual election was 2007 elections. If you're going to look at it, it's 100 years of using manual elections. So it's about time talaga. Oo naman. Tapos, so talagang parang, yung iba kasi parang hindi maka-get over kasi syempre bago ito. Alam mo, may parang technophobia eh. Techiphobia yung mga tao na parang ito'y bago. Pero, it's about time that we And look at this, ano ngayon yung mga hindi na natin nakikita. I can remember, for example, in the elections during the 1970s, 1980s, yung pag-aagaw ng balota. Hanggang 1995, may biktima sa agaw balota. Yung teacher na si Filomena Tatlong Hari, binaril, pinatay yung teacher. No? Na sinabi niya lang, hindi ko ibibigay itong balotang ito. Ngayon, hindi na natin nangyayari, hindi na natin nakikita yan kasi nga itatransmit agad. Sige nga, ang pwedeng din nilang gawin, buhatin nila yung PICOS, di ba? So, yun yung isang So, nabawasan yung election-related violence significantly? Significantly, I think, kasi yun nga, sa grassroots na ngayon tinitira yung pandaraya. At gaya nga na nabanggit mo, sa grassroots tinitira yung pandaraya. Naging talamak nga ang vote buying dahil hindi na magalaw o madaya itong canvassing. Ano ang mga obserbasyon ng inyong mga volunteers dun sa mga modus operandi nitong mga politikong napaka-creative sa alam niyo po, Miss Cathy, yung aming Twitter account ay talagang may mga reports ng vote buying, hindi lamang ngayong araw ng eleksyon, kundi nung mga nagdaang linggo pa. May mga instances na sinasabi nila na doon sa mga polyeto, mga leaflets po, na ipinamimigay doon sa mga kampanya, ay merong mga naka-insert na money, ganyan. Magkano daw? Meron ba silang sinasabing figure? Yung isa na galing sa Leyte, hindi ko na lang mabanggitin kung para kanino, pero 40 pesos. pero yung iba umaabot ng libo. Opo, kanina naman, nung ako'y umuwi dun sa aming pong barangay dyan sa Quezon City at nakipagkwentuhan ako dun sa may-ari ng tindahan, kinikwento niya yung kanyang sister-in-law ay umuwi at binigyan ng 1.5 doon sa kanilang probinsya. So, yung depende rin siguro dun sa dikit nung labanan, yung halaga nung pagbili ng boto. At doon sa Zamboanga del Norte, meron nagsasabi 3,000 yung para sa gobernador. Meron naman nagsasabi yung kabilang kampo ay meron ding 1.5 naman at pagkaboto mo may 1.5 ka rin. Parang reimbursable pa. So, yan po ang mga ulat na natatanggap through Twitter at nakikita naman nating lahat po yan eh. Hindi lang mula sa boto, kundi lahat ng mga concerned citizens na nagtataka talaga, bakit na ganito naman kagarapal yung ginagawa ng ilang mga politiko natin? Garapal nga daw, sabi ni Josh. Historically, Xiao, meron ka bang alam na nahuli na talaga at naparusahan sa mga ganitong klaseng pandaraya tuwing halalan? Parang mahirap. Alam mo, sa totoo lang, wala pa akong nababasa ng mga kaso, no? Malamang siguro meron, pero hindi ko nababasa sa mga aklat na, kasi may sinulat akong paper recently with Joshua, no? About the elections recent past, no? At wala akong nababasa, pero marami talagang reports, no? Ng vote buying, no?
At syempre, yung isa pa dyan na meron ka, ang talagang nag-dominate sa elections, especially yung mga decade of the 2000s, yung election operator. So pag yung election operator, somewhere inside, no, the commission, ay tinawagan mo at meron kang in-offer sa kanya. Of course, we do not know, pero may mga ganitong reports, napapalitan yung resulta, no? Nagpapalit. And even in the 1986 na presidential elections, yung mga sabi na nga, nag-walkout nga yung COMELEC, computer programmers, kasi nga, ang nangyari, yung nakikita nilang resulta, binilang nila, pagdating dun sa taas at nakita nila, Magic. Magic, Yun yung nangyayari. Pero ngayon, pwedeng sabihin natin na baka hindi nangyayari dahil may PCOS na or hindi dapat tumigil yung vigilance natin, hindi pa natin alam, hindi pa lumalabas yung ebidensya. Papatuloy po ang special media ng bayan. Ito po ang Hatol ng Bayan 2013. Napaka-interesting nung ating napanood na VTR, no? Xiao and Josh. Ginagamit pala talaga yung toss coin. And doon talaga dinidesisyonan, ha? Parang yung last vote is parang fate yung tadhana na lang. Okay, balikan natin yung ating diskusyon tungkol dito sa vote buying na sinasabi nga ng maraming political analysts na ito ang naging talamak matapos nga ipatupad itong automated elections. What can we do about it? May mga nagsasabi na tanggapin na lang daw itong pera at wag iboto itong nagbigay na kandidato. Ano masasabi mo dito, Josh? Yun yung practical na gawin para sa kanila. Pero kung papansinin din natin, meron din ibang mekanismo yung mga politiko na gumagawa ng vote buying para malaman kung nagtatali ba yung nilabas nilang pera at yung mga number of voters. At minsan, ito pa yung nagiging sanhi ng election-related violence. Kasi pag lumabas na, hindi pala naboto lahat yung, hindi pala bumoto, yung bilang dun sa presinto na yon. Binabalikan yung operator o yung campaigner niya na in charge doon sa presinto o doon sa lugar. Ngayon, may mga nagsasabi naman na dun sa mga wala, boboto ko na lang kung ano yung gusto ko kaysa naman na sundin ko yung sinabi sa akin, tanggapin ko yung pera, pero boboto ko yung nasa puso ko, di ba? Pero ang problema kasi doon, markado ka doon sa politiko, nabili na kita. So ang lohika doon ay paglapit mo sa kanya at pag sinupladuhan kanya, sabing nabili na kita noon, naibigay ko na yung para sa iyo noon, yung serbisyong makakamit mo, yun na yun. Paanong panlaban mo doon? At isa pa, yung tanong natin doon, saan ba nanggaling yung salapi? At pangalawa, kung siya ay manalo, saan ba niya kukubrahin? May tubo pa. May tubo pa yung salapi. Kaya dun sa mayroong exciting na discussion kami kanina sa Twitter dun sa youth vote na may nagsasabi na tanggapin ng pera, iboto ang nasa puso. Pero ang sinasabi nga namin, the end does not justify the means. Tsaka kanina sa aking panayam kay Professor Mon Casiple, sinasabi nga niya, tanggapin mo yan, illegal yan. Illegal ang pagsuhol at ang pagtanggap ng suhol. Pero itong ganitong pananaw ng ating maraming kababayan tungkol sa halalan, ito ay oportunidad sa kanila, no? Sabi nga ng ilan sa ating mga political analysts, parang piyesta ang tingin, no? Panahon para magkapera, panahon, oportunidad para kumita. Do you think, Xiao, that this is ingrained in our psyche? Is this culturally related to us Filipinos? Okay. Kailangan liwanagin yan, Kasi pag tinanong mo, kasi may research na nagtanong sa Barangay Commonwealth, karamihan dyan, mga mahihirap, kung ano sa kanila yung demokrasya, anong demokrasya para sa'yo? Of course, we know in school na ang demokrasya, ito yung boses o kapangyarihan para sa tao na magdesisyon. So, yung voting, liberal democracy, yung mga basic rights, yan yung tinatawag na demokrasya na nakakaboto at nakakapag-decide ang tao. Now, ano ang sagot ng mga tao? At demokrasya daw ay kalayaang magsalita. For some people, kalayaang magsalita. Yung iba naman, ang demokrasya, nung panahon ni Marcos, mas mura yung bilihin. Hindi tumataas ang presyo, kaya may demokrasya. So parang iisipin mo, iba yung perception tungkol sa demokrasya. Ang demokrasya para sa kanila ay hindi yung proseso, kundi yung end result.
ng ng democratic process, which is yung supposedly siya dapat na represent ang tao at nagkakaroon ng ginhawa. Parang for other people, sino-shortcut, gusto nila yung demokrasya, ginhawa na agad. Kaya dahil mahirap na bansa tayo, yung iba talaga nagpapabili. Alam mo yung naghihintay sila na mabenta yung boto nila. Ganun yung ibang tao, no? Pero pwede rin kasi na isipin natin na nung panahon kasi ni Andres Bonifacio, itinayo niya yung tinatawag na konsepto ng haring bayan. Yung haring bayan, which is power to the people, ang end result lagi niyan ay ginhawa. No? Dahil ang hari, ang nagde-decide ay ang bayan. So yung kanyang interest ang nangunguna, kaya may ginhawa siya. Pero may nakakalimutan tayo dun sa equation na yon. Hindi ka pwedeng magkaroon ng tunay na kalayaan at tunay na ginhawa kung walang mabuting kalooban. So yun yung nawawala sa atin. Yung values. Yung values, yung mabuting kalooban, yung tinuturo natin sa mga bata, itong eleksyon, para ito sa kinabukasan natin. Cliche na, sabihin natin cliche. Pero para ito sa kinabukasan, para yung mga... Kasi ang akala ng tao, hindi sila naapektuhan ng bawat desisyon. May lawmaker dyan na nagpapasa halimbawa ng Cheaper Medicines Act o magpapasa halimbawa ng mga anti-discrimination law, makaka-apekto yan ng direkta sa'yo. Okay, Dapat nabanggit ganun mo. yung pagtingin. Nabanggit mo yung mga batas na ipapasa. Ilang oras na lang inaasahan natin na magdedeklara na ang COMELEC ng mga leader ng ating bansa. Ano ang gusto nyong makitang mga batas na ipasa ng ating mga senador at mga ihahalal na kongresista, Josh? Siguro simulan natin yan sa Freedom of Information Act. Correct. So, it's high time siguro na sa second half nitong Aquino administration, one of the reform bills na maging batas ay yung Freedom of Information. Yun yung sinasabi ni Sir Xiao kanina, na mga batas na makakaapekto sa atin pero hindi natin direktang nakikita kasi hindi yan nata-translate into a household good or whatever. Pero yung batas na yan ay makakatulong sa pag-improve ng governance natin. At kung maidagdag ko lamang ay isa siguro sa mga in need na at ito'y sinertify na po ng eksekutibo ng Malacanang na urgent, yung National Land Use Act. So, isa sa mahalagang legislation na kailangan natin yan, o batas na kailangan natin yan, sapagkat ngayon, ang pag-decide ng land use natin ay per munisipyo. Kaya hindi natin masyadong naisasaayos yung paggamit ng natural resources natin kasi patsi-patsi po yung pagpaplano natin. Samantalang kung magkaroon tayo nitong National Land Use Act, yung komprehensibong pagpaplano kung paano natin gagamitin yung ating lupa, yung ating likas na yaman, sa maganda siguro. Ikaw, Xiao, anong mga batas na gusto mong makita maipasa? Well, yung isa, siguro yung kailangan kasi yung educational system natin, yun kasi yung concern ko bilang isang guro, yung patatagin yung K+12, pag-aralang mabuti pa. I think yung bill kasi na kay Presidente papipirmahan na lang, pero baka may gusto pa siyang idagdag. So dapat pag-usapan pa ito ng mga congressmen natin tsaka ng mga senators natin. At well, marami pang iba pero yun na nga, I just hope na simulan nila yung halimbawa, yun nga, yung may mga batas pa tayo na wala pang na tawag doon, yung implementing rules. So, halimbawa yung RH law, no? And then of course, yung wish natin talaga yung information yung freedom for information law. Kasama pa rin natin Professor Xiao Chua, isang historian, at Josh Duldulao mula sa Youth Vote Philippines. Kanina nakita nyo, bago tayo dun sa hanging question ko kanina, itong resulta ng partial, unofficial tally ng COMELEC. Anong reaksyon nyo dito sa mga pumasok sa top 12 at least? Well, this can still change, we know that. Sa aking palagay, I want to look at it positively. I want to look at it na alam mo yung glass half empty or half full. Meron na ring change sa way that we vote, in a way, because marami sa mga pumasok na ito ay may track record, may kakayahan, may pinag-aralan, na matataas, na makikita natin na kahit papano ay merong pag-asa tayo, na gumaganda yung pagpili natin ng national leaders, Pero meron pa ring diyan na many of these people na pumasok ay very popular. Bakit? May mga gusto akong pumasok sana na talagang magagaling na tao, pero mukhang hindi napapasok at nalulungkot ako. Very popular because, one,
dahil sila ay may mga apelido talaga. Hindi natin maaalis yan kasi panahon pa ng mga dato, may political dynasty na. Nasa kultura na natin yun. Ang question na lang natin ngayon, Josh, ang question na lang natin ngayon, Josh, are we voting, yung dynasty ba na hindi na nagpa-function, binoboto pa rin ba natin? One, no? Number Mamaya, two, pag-uusapan pa namin yan in-depth, yung political dynasty. Kasi Maganda yan. masalimuot yan, maraming factors in play. Pero ikaw, Josh, ano reaction mo dito sa naging resulta ng datos mula sa COMELEC? Ito yung mga napapanood kong madalas sa mga TV ads eh. So, di ba, mas maraming TV ads, name recall, family name. Ito siguro yung mga factor na nakatulong sa kanila para umangat dito sa listahan ng partial and unofficial tally na binalita lamang. pero really, not discarding. Some of them talaga, although, again, anak sila ng kanilang mga ama, no, may mga pinag-aralan talaga. Pero, at meron napatunayan din sa mga hinawakan nilang government posts, ano? Sigurado ka dyan. Pero, yung iba, hindi, no? So, Pero ano reaction nyo? Kasi nakita din natin na ito ay, yung iba, at least sa bottom, lower six, no? Hindi rin siya yung consistent na nakikita nating resulta ng mga surveys, di ba? What does this mean for you, Professor Chua? sa akin palagay, ano, ako naniniwala ako sa survey as a way of helping candidates, no? Na galingan pa nila pagkakulelat sila sa survey. Ganun lang yun. It's systematic, I believe, no? In determining kung mahina ka pa. Now, kung mag-iiba ang survey results sa next doon sa totoong naging resulta, ang ibig sabihin niyan, maaring one na kapag gawa ng mas matinding pangangampanya or pagdaraya ang ilan sa mga politiko, one. Number two, maaari din naman na hindi sinunod. Kumbaga parang yung iba nagre-resist na ito yung lumalabas sa survey, iba kaya yung iboto ko. Tapos mga last ako may mga binulungan ako ng mga gusto kong kandidato, no, na mga ibang tao na na-convince sila. So hindi natin alam talaga. So ibig sabihin dito, yung some people are saying, wag na lang tayo mag-eleksyon. Mag-survey na lang tayo, no? Kaya dapat iban na yung survey kasi nagte-trending. Not necessarily true. And surveys are needed talaga by the candidates, no? And wag nating sabihin na sinusunod dito ng tao at nagke-create ito ng trending dahil napapatunayan natin ngayon na hindi. Balikan ko yung tanong ko kanina. Tinanong ko yung mga gusto nyo makitang batas na maipasa nitong mga kongresista. Pero dito naman sa local level, mahalaga. They are the frontliners of the government pagdating sa paghahatid serbisyo sa taong bayan. Ano ang gusto nyong makita mula sa kanila, Josh? Una kasi, nabanggit nyo na nga, Miss Cathy, na frontliners sila eh. Kaya nga kung minsan, maaari nating sabihin na kaya tayo nagkakaroon ng patronage politics. Kasi kung kadalasan, na-overlook natin yung local races. Dahil itong local races, sila yung nagbibigay ng serbisyo para sa mamamayan at yung mga necessaryong proyekto para mapaunlad yung lokalidad nila. Kaya ang inaasahan sana natin ay mas maging involved yung mga mamamayan sa pakikipagdialogo dun sa mga leader at tumatakbong leader. Yung grupo namin sa Youth Vote Philippines, naniniwala kami na kailangan talagang i-engage ng community yung mga leaders at bumuo ng some sort of social contract. Kasi ito yung mga serbisyo na ito talaga yung gusto ng mamamayan. Ngayon, bilang tagapaglingkod po namin, ito po yung sana ay pinaprioridad ninyo. Kumbaga Joshua, hindi lang siya i-impose nung government official doon sa mga tao. Ito ay nakikinig din dapat siya kung ano yung pangangailangan ng mga tao. At pag-uusapan nila ito at gagawa sila ng contract na, ito pirmahan mo, Okay. ito yung ibibigay natin. Kasi power emanates from the people. We are a Correct. democracy. Nagpapatuloy pa po ang ating diskusyon kasama sina Professor Xiao Chua at Josh Duldulao kanina tungkol sa party list system. Sa tingin nyo ba itong nakikita natin since 1998, ito ay inumpisahan, isinabatas at naghalal tayo ng mga party list representatives. Sa tingin mo na fulfill yung purpose ng pagkakaroon ng party list groups, Josh? No, parang namang napakahirap sagutin. Hindi naman. Kundi, napufulfill ba nito? In some way, nakikita natin na nagkakaroon tayo ng representasyon May sa boses. Kongreso. May boses tayo. Pero kung kukumpara natin, ilan na ba yung batas
o panukalang batas na naisabatas para dun sa ating sektor. Kaya yung kailangan natin ng datos eh. Kasi ilang percent ba yung dapat party list sa Kongreso? 20? 20%. 20%. So 20% is still maliit kung kukumpara mo sa halimbawa landlord interest o yung political family interest na overtake ng mga dapat sana magagandang batas na makikita na pumapasa. Pag-usapan natin pa rin itong hindi natin natuloy na diskusyon, yung expectations nyo mula sa local government officials. Ano-ano ang mga serbisyong nais nyong makitang ipatupad ng inyong mga local chief executives, Josh? Number one siguro dyan ay yung kalusugan eh. Kung mapapansin po natin, ngayon po ang health ay devolved to local government units. Ibig sabihin, ang nag-iimplementa ng mga health services ay yung ating local governments at yun sana yung mas mabigyan ng pansin ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi kung mapapansin natin, waiting sheds, basketball courts, yan yung mga pinaglalaanan ng pondo. Bakit kaya, Sir Shao? Kasi andito, pwede nilang i-claim talaga na when you have this basketball court, ito ipinatayo during the administration of this. Mas konkreto, mas nakikita, daan, ganon. Pero hindi lang daan ng projects di ba? Ano ba yung ibang mga projects na pwede, Josh? Pwede rin kasi... Huwag na sanang basketball courts, no? Huwag na. Classrooms, halimbawa. 'Di ba? O yun, yung mas pinalakas na healthcare, yung mga alam niyo yung mga namamatay na walang pampalibing, importante yun na mayroong project for that. Pagkakaroon ng party list system, dito sa bagong guideline ng COMELEC, sinasabi na pati nga mga political parties na walang kakayahan na mag-field ng district representatives and local representatives ay papayagang makasali. Ito yung of contention nitong mga ibang party list groups na nagre-represent ng mga underrepresented sector. So, ito nga, marami kasing mga political parties na nag-e-exist sa ating bansa. Sa tingin nyo ba, ito ay nakabubuti sa atin o dahil sa dami, nagiging personalities-based yung nagiging pagpili ng ating mga kababayan, Josh? Sasangayon ako dun dahil siguro sa dami nila nagiging personalities-based na yung ating eleksyon, itong ating politika. Kasi kung titingnan mo naman sa dinami-dami ng partido na supposedly para saan palakasin, pasiglahin yung demokrasyang ating tinatamasa since 1986, makikita natin ano mong pinagkaiba nila sa isa't isa. Di ba? Kapag bumoto ako dito sa kandidato ng partidong ito ba ay binoboto ko dahil sa kanyang plataforma o sa batayang serbisyo na kanyang inilalako sa aming mga botante? O boboto lang ako dito sa kandidato nito dahil siya yung kandidato at hindi dahil dun sa kanyang partido. So, medyo confusing kasi ngayon, naging confusing yung role ng partido kasi hindi natin ma-feel, kami po bilang mga botante, hindi namin ma-feel what is it for us when we vote for a certain party, when we vote straight for a certain political party. Ang model ng ating demokrasya, Shao, ay ang Amerika. At alam natin na iba ang kanilang partido, sistema ng partido political. Paki-explica nga sa amin. Okay, ngayon, makikita natin kasi na nung ginaya natin yung American democracy, ginaya rin natin yan halos eksakto noong unang panahon ng mga Amerikano, and then up to the Third Republic, until martial law was proclaimed. Two-party system tayo. No? At itong two parties na ito, kung ano man party yun, nung panahon nila Quezon, Federalista, Nationalista, then kung minsan yung Nationalista, may Quezon wing, may Osmeña wing, tapos sa panahon ng Third Republic, nandyan yung Liberal Party, tsaka yung Nationalista Party. Pag makikita mo, kahit papano, mayroong semblance na magkaiba yung issues. Halimbawa, sa Amerika, ang Democratic Party, pro-choice yan. Sa abortion, gay marriages, yung Republican mas konserbatibo, no? Sa Pilipinas noon halimbawa, si Carlos P. Garcia, nationalista, 'di ba? Pag nationalist ka, ipoprotect mo yung sarili mong interest. That's why you have the Filipino First policy. Pag upo ni Macapagal na isang liberal, iniba niya yan. Nagkaroon ng openness sa mga foreigners. So, makikita natin na dati kahit papaano may semblance na magkaiba yung although kahit papaano, personality pa din, pero may semblance. Now, makikita rin natin yung may kagandahan yon. Kasi kung dalawa lang yung partido mo, pag nanalo yung isa, majority vote. Hindi katulad, kumbaga parang
majority of the people of the Philippines supported you. Hindi katulad ngayon, halimbawa, si President Pinoy had the largest margin ba? Yeah. 15 million ba ang ano niya noon? Ano yung figures na? Kalimutan ko na Hindi, pero yung kumbaga, siya yung may pinakamataas sa percentage ng votes na nakuha for an election. Yeah, but it is not majority. Yes. So, ang daming ang bumoto sa'yo, pero majority of the people, parang hindi united for you at that election, ano? So, parang yung mandate, hindi buo, no? Mag-share lang ako ng isang joke na nakakatuwa from Louis Beltran. Sa Pilipinas daw ngayon, may 4 na politiko. Pag samasamahin mo sa isang kwarto para mag-usap, no? Paglabas nila, nakapagtayo na sila ng 4 na partido. At may 5 partido, each formed 4 party, each one formed parties, no? Tapos may isa silang alyansa. So parang ngayon, nahahati yung mga boto at nagiging personality-based na. Sa tingin mo, Josh, itong pagkakaroon natin ng multi-party system ang nagiging dahilan din ng political turncoatism o yung paglipat-lipat ng partido politiko, mga balimbing, in other words. Dahil wala nga po tayong strong party platforms at a strong party system na sinusundan ng mga kandidato, nagiging madali para mag-party switching, turncoatism. Dahil ang nangyayari ngayon, kung sino yung presidente, punta tayo lahat doon, di ba? Maya-maya, hindi. After the 5th year, eto na, pumupulso na po yung mga politiko natin, sino kaya yung susunod na magiging presidente o may malaking chance na maging presidente, doon naman tayo pupunta. Kasi andun din makita yung political machinery kasi na wala sa isang partido sa ating sitwasyon ngayon. Dahil ang nangyari, ang political machinery nandun sa incumbent, nandun sa nakaupong presidente. Kaya ang suportado yung partidong ng nakaupong presidente. Although noon, in fairness, may turncoatism na rin. Kasi halos yun, magsaysay, halimbawa, si Marcos, mga nag-turncoat yan kasi hindi sila pinili nung party nila na maging president. No? Pero ngayon, ang mangyayari ngayon, parang ang nangyari, mas yung kunwari, may isang party, hindi nga siya na madaling makapagtatag ng iba pa at dumadami yung kandidato. No? Pero pwede mo ring sabihin na mas maganda kasi dumadami yung choices mo. But one model is the French model. Masyado lang magastos. Ano yung French model? Madami ka munang parties, madami ka munang kandidato, tapos mamimili yung tao, top 2 kukunin nila. Yung top 2, yun ang maglalaban doon sa tinatawag na, may runoff elections muna, tapos yung top 2, yung main elections, doon na pipiliin yung majority. So, maraming modelo na pwedeng tignan, pero baka hindi kaya ng Pilipinas. Bilang huling tanong ko sa inyong dalawa, gaano kahalaga itong 2013 midterm elections in setting the tone for the 2016 presidential elections? Xiao. So far, sa nakikita natin, itong election na ito, mukhang sa mga partial results, nakikita natin na most of the candidates that will win are endorsed by the President. No? Nangyari ito noong 1968 elections, 1987. The next elections, napakalakas nung pinili ng Presidente. So, noong 1968 elections, nagkaroon ng parang referendum, maraming Marcos senators na nanalo. Ayun, nanalo si Marcos 1969. 1971 elections, tagilid yung partido ni Marcos, para maiwasan yung kanyang fall, dineclare niya ang martial law. 1987, mga pinili ni Cory, nanalo. Yung pinili niya, yun ang nanalo noong 1992. So, kapag hindi masyadong malalakas yung mga kandidato, walang mapiling kandidato na napakalakas, parang makikita natin na malakas yung basbas ng presidente sa susunod na eleksyon. Yun yung makikita natin. Josh. Ito kasing 2013 at 2016 elections, parang masasabi natin na nag-a-agenda setting yung ating Pangulo dito. So, nakita kasi natin na nagpapatupad siya ng mga reforma sa pamahalaan, good governance measures, mayroong mga institutionalization of participatory processes in government. Kasi nakita natin, nag-work ito sa Naga City. Maaring magandang mag-work ito sa buong bansa, yung citizens' participation. At nakita natin unti-unting nag-open up yan. Nagkaroon ng citizens' participation sa budget process. Ang DILG nagkaroon ng full disclosure policy. These are just few of the institutional reforms being implemented that we
should not turn around on 2016. Dapat ipagpatuloy ito at kaya nga rin hiling ng ating Pangulo 12-0 sana kung maaari kasi yung agenda ng pagbabagong ng mga proseso sa ating gobyerno ay maisabatas po. Ngayon, 2016, ito na yung tanong kung paanong kung papatuloy itong mga reformang ito at lalong-lalo nang maramdaman natin yung inclusive growth na nakita naman natin medyo may pagkukulang pa. Josh Duldulao, Professor Xiao Chua, maraming salamat sa pag-uukol ninyo ng oras sa aming programa.